The number of employees who are looking for additional source of income are growing. Because when reality kicks in, what you earn is not enough to sustain the life you want for your family. Naalala ko dati na sobrang hirap ng buhay sa amin. Province kasi ako, Mindoro province ko. Mahirap talaga doon. Talagang imagine mo yung buhay sa amin kung hindi ka mag-uling, mag-ani ng palay, magtabas sa mais, mamuti ng munggo, mangisda. Hanggang, di ba, lumuwas ako ng Manila, nakipagsapalaran ako ng Manila. Then, ang point, sobrang hirap din pala sa Manila, along the way na nagtatrabaho ka. Sa totoo lang, sobrang hirap na parang dati akala ko, parang wala na mangyayari sa buhay ko. Working student po ako, nagtatrabaho po ako sa McDonald's habang nag-aaral, and then nakagraduate po ako, kaya po ako naging accounting supervisor, 'di ba? So, na-realize ko po na 11 years po pala akong nagtatrabaho sa labas, and then naisip ko po na nakakapagod kasi po 2 years po akong naging accounting supervisor, pero wala po talaga akong naipon. Ang tagal ko nang nagtatrabaho kasi syempre po tinutulong sa pamilya. Nagpi-pray po ako kay Lord na sana bigyan niya ako ng magandang opportunity, na sana mabago yung takbo ng buhay ng family ko. Ako po ay laki sa hirap, laki sa mga pagsubok, kaya anumang mga pagsubok sa buhay namin ay alam ko na kung paano i-survive, at sa tulong na rin ng pananalangin sa Diyos. Bilang isang pulis, napakahirap. Kasi hindi naman lahat, pero mostly sa amin ay member ng London. Loan dito, loan doon. Ang tanging dalangin ko noon, Panginoon, tulungan mo naman ako. Kung tutuusin sa 14 years in service kung aking babalikan, sadyang napakahirap. Ngunit ako kasi yung tao na ang daming pangarap. Pangarap para sa pamilya ko at pangarap para sa nabuo kong mismong pamilya. Dati naman akong call center agent and receptionist. Ang hirap kasi laging stress sa trabaho, puyat, pagod, and kadalasan kahit dalawa na yung trabaho ko, kulang pa rin talaga ang sweldo para sa pamilya ko. Napakaraming challenges and of course, bawal mali. Kaya ang hirap pag na-traffic ka, kaya madalas natatanong ko sa sarili ko hanggang kailan ba ganito ang buhay ko. Bata pa lamang ako, hindi ko na nakakasama yung 12 kapatid ko dahil nasa ibang bansa sila. Doon sila nagtatrabaho para tulungan kami na makapagtapos ng pag-aaral. Madaming Pasko, madaming birthday ng magulang namin, hindi namin sila kasama. Ayokong sa Facebook lang nila kami nakikita. Ayokong sa tawag lang kami nag-uusap. Ang gusto ko mayakap sila. Kaya ngayon, isa na akong electronics engineer dahil sa mga kapatid ko. Matagal ko nang pinagdasal kay Lord. Lord, bigyan mo ko ng opportunity. Yung pwedeng kumita ako ng malaki nang hindi ako pupunta sa ibang bansa. Merong isang tao na hindi ko kakilala, na nakausap ko lang, nakakwentuhan ko lang sa gym. Ang point, ginagawa ko in a long years na. Then good thing, sobrang maganda naman yung nangyari kasi dito ako nakabili ng sasakyan, dito ako nakabili ng condo, 'di ba? Dito ako nakabili ng lupa, 'di ba? Na sobrang papasalamat ko talaga sa Panginoon na grabe yung blessings na binibigay niya sa amin. Then ang point ko sa mga hindi nakakaalam ng sistema namin, na totoo lang, kayang-kaya mo to. Nakakatuwang part lang po, habang ginagawa ko po yung business, 3 months ko pong ginagawa yung business, nagkaroon po ako ng sarili kong sasakyan. Lahat po ng mga pangarap po dati, dito ko na po nakukuha ngayon. Like mag-travel po sa abroad, di ba? Naranasan ko na po yon. And then yung pagta-travel ko din po sa lokal, naranasan ko din po yon. Ang masarap po na part doon, free-travel incentive po yon. So kumikita na po ako dito, at the same time, meron pa pong libre. Dito rin po ako nakabili ng property. Kung ikaw, empleyado ka rin, nangangarap ka rin na mangyari sa'yo na darating yung time, magkaroon ka ng masarap na buhay, mabigyan mo ng masarap na buhay yung pamilya mo, makatulong ka sa mga mahal mo sa buhay, di ba? Try mo din gawin yung ginagawa ko ngayon kasi alam ko na ito na rin yung makakapagpabago ng buhay mo kagaya ko. So kung ano po yung nangyari sa akin, baka mas maganda pa yung mangyari sa'yo. May nakita akong magandang online business. Noong una talaga nagdududa ako.
Nung nakita ko na dito pwede akong kumita ng malaki, sinubukan ko siya. And sobrang saya dahil sa mahigit na 1 taon kong ginagawa yung negosyo, nakapag-invest po ako ng isang condominium. Habang ginagawa ko po yung online business, kumita po ako ng daang-daang libo. Ibinigay ko po iyon sa magulang ko. Naging komportable po ang pamumuhay nila. Sobrang saya po ng Pasko namin dahil unti-unti nakakauwi na yung aking mga kapatid dahil kumikita na rin ako kagaya nila. And gusto ko makita mo rin dito na dito pwede mo rin makuha yung pangarap mo. Alam niyo po, ang mister ko, sabi ng mister ko sa akin, huwag na huwag kang mag-i-invest dyan. Maniwala ka sa akin, walang mangyayari sa'yo. Pero alam niyo, nagmatigas ako. Sundalo siya, pulis ako. Hindi ako nagpatinag sa kanya. Kasi ang isip ko, para sa pamilya ko. Hindi ko sinabi sa kanya, nag-invest ako, yung mga products ko, tinago ko sa kampo. Until such time, dumating sa akin yung unang cheque ko. Kukuha kami sa office. Nagpasama ako sa mister ko at hindi ko akalain na ang unang kita ko for 2 weeks pa lang, 21,000 na. Siyempre tayo mga pulis, hindi tayo mag-i-invest sa isang scam, di ba? Kasi pulis tayo eh. Papayag ba naman tayo may scam? At ang kagandahan nito mga kaibigan, yung kasamahan namin, yung kakilala ko, inspector, alam niyo kung anong ginawa niya. Ano ba yung business na pinagsasabi mo? Sabi niya gano'n. Nag-investiga siya kasi syempre 10 years siyang investigador, di ba? Ininvestigahan niya ang BIR, ang SEC, at doon niya napatunayan na legit yung business. At the same time, on the spot, nung napatunayan niya na legit, nag-invest siya at ang dami din niyang naakay ng mga kasamahan namin. Pati yung mga kasamahan ko sa office, nag-invest sila. Akalain nyo, 3 months lang naabot ko ang income na 235,000. Pati mister ko nag-invest din siya. Walang paligoy-ligoy. Kasi napatunayan niya at higit sa lahat sabi din niya sa akin, effective daw yung mga products.